sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. At dumating na nga. Ito na ang araw na pinakahihintay ng mga kating-katina. Ang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa 2025 midterm elections. Sabi ng COMELEC, asahan daw po ang mala piesta. Sinabi ba ng COMELEC yun? Ang kapaligiran sa buong bansa ng mga makukulay na t-shirt, malalaking tarpaulin, marching band at pagdagsa ng mga supporters ng mga political aspirant na maghahain ng COC. Tiniyak naman ni COMELEC Chairman George Garcia na handa na ang komisyon sa day 1 ng COC filing ng natatagal. O ito pong filing ng Certificate of Candidacy ay tatagal sa loob ng 8 araw hanggang sa Oktubre 8. Sa panig po ng PNP, may 36,000 na mga pulis ang ipakakalat sa buong bansa upang matiyak ang maayos na seguridad sa panahon ng COC filing. Kasabay daw po ng pagpapaigting sa kanilang checkpoint operations. Mahigit sa 18,000 posisyon ang paglalaban-labanan sa nalalapit na eleksyon, kabilang ang pwesto para sa 12 senador, 63 party list representatives, 254 na miyembro ng Kongreso, 82 gobernador at vice governor. Isyu ng bayan. Dos. Pagmaitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hahataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, mga kapuso, mga kapatid, mga kabarkada? Kumusta po ang ating mga kandidato? Ayan. Ang mga supporters ng kandidato? Sino-sino kaya ang mauuna ngayon sa mga tanggapan ng COMELEC? Mauuna kaya ang mga panggulo? Minsan ganun no? Oo. Hindi, madalas pala. Madalas yung mga tinatawag na nuisance candidates, sila pa yung una sa pila. Ayan. Meron ba tayong situational report dyan, Mother? Malamang. Nakatutok ang ating mga RH reporters. 24 oras. Ayan. Nakatutok din naman tayo sa patuloy po na pananalasa ng bagyong Julian dyan po sa Northern Luzon. Nakita ko lang tong banner story ng Manila Times Combachero. Ito po
Julian Pounds, Batanes Islands. Oo, at may picture dito ng rescue operation sa Batac, Ilocos Norte. Ibig sabihin, kumbatsero, sa hindi lang pala sa silangang dulong hilagang silangan ng Luzon ito. Pati po dito sa gawing kaliwa, ano? 'Di ba yung pag tumingin ka sa mapa, gawing kaliwa yung Ilocos. Ilocos region, yung region 1. Makibalita nga tayo sa Pag-asa kung umakyat na ba sa super typhoon category ang bagyo. Nasa linya po natin si Miss Rhea Torres ng Pag-asa. Miss Rhea, magandang morning! Yes po, magandang morning po. Magandang morning po sa ating mga tagapakinig. Sa latest po muna sa binabantayan natin na si Bagyong Julian. Tama po kayo, currently ay lumakas po ito at nasa super typhoon category. As of 4 a.m. ay huling namataan sa layong 205 kilometers kanluran po yan ang Itbay at Batanes. Nagtataglay po ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 185 kilometers per hour malapit sa gitna. Pagbugso na umaabot ng 230 kilometers per hour at kumikilos po ng mabagal sa direksyong west-northwestward. Although super typhoon category na po itong si Bagyong Julian, yung malalakas na hangin na dala nitong bagyo ay mas malapit po sa gitna. So yung pinakamataas na tropical cyclone wind signal na nakataas sa kasalukuyan ay signal number 2 po sa mga lalawigan ng Batanes, dyan sa Babuyan Islands, patanda na sa northern portion ng Ilocos Norte at northwestern portion ng mainland Cagayan. Samantalang signal number 1 naman ay nakataas pa rin sa nalalaming bahagi ng Ilocos Norte, sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra Mountain Province, Ifugao, Benguet, sa nalalawing bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Aurora at sa northern portion ng Nueva Ecija. Sa mga nabanggit pong lugar, posible pa rin po maranasan yung malalakas na bugso ng hangin na dala nitong si Bagyong Julian. Samantalang malaki pa rin po yung posibilidad na makakaranas ng malalakas na mga pag-ulan, especially po sa areas ng northern Luzon, dulot pa rin po ng epekto nitong si Bagyong Julian. Kaya mataas pa rin po yung posibilidad mga pagbaha o pagguho ng lupa at patuloy pong pinag-iingat yung ating mga kabayan dyan. May babala din po sa matataas mga pag-alon or gale warning sa mga baybayin ng northern Luzon. Delikado pong pumalaot sa ating mga kabayan na may mga maliit na sakyang pandagat. At based po sa ating latest na track forecast, patuloy po itong babaybayin yung kanlurang karagatan ng extreme northern Luzon bago po ito maglandfall dito sa may southwestern portion ng Taiwan. At bahagya po itong hihina into a typhoon category habang binabaybay po yung bahagi ng Taiwan hanggang tuluyan pong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility sa darating na Thursday or Friday. Yan naman po latest. Sa Taiwan pala ang diretso, no? Yes po. Bali bumagal po yung kanyang pagkilos dahil nagsisimula na po siya mag-recurve. At yun po, yung southwestern portion po ng Taiwan, yung magiging landfall niya po. Yun namang inaasahan natin kahapon. Actually, parang natatakot tayo na baka mag-signal number 5 pa. Buti na lang hindi nangyari, ano? Yes po, nung nag-super typhoon category po siya, parang nag-compress po yung malalakas na hangin dun malapit sa gitna. So yung area po ng Batanes, pati na rin Babuyan Islands, hindi na po nahahagip yung malalakas po na hangin na malapit sa eyewall. Pero mag-iiwan pa rin pala to ng mga pag-ulan dun sa mga lugar na nabanggit ninyo? Yes po, tama po. May kalawakan pa rin po yung rain bands nitong si Bagyong Julian. Kaya areas pa rin po, especially po sa western sections ng northern Luzon, dyan po sa may Ilocos Norte, ay mataas pa rin po or possible pa rin po yung mga heavy to intense or possible na umabot po ng torrential yung mga pag-ulan dahil yun po, ilang araw na din po nakakaranas ng mga pag-ulan, especially po sa areas po na yan. Paglabas ni Julian, Miss Rhea, magkakaroon na tayo ng improved weather conditions o meron bang sumusunod yan? May maali-aligid na naman ba? For now po, yun po yung good news dahil besides po dito kay Julian, wala na po tayong ibang minon monitor and based po sa ating latest na TC threat potential forecast for the days of October 4 hanggang October 10 ay wala po tayong namamataan na posibleng mabuo na low pressure area o bagyo sa loob at labas po ng PAR. Baka iniisip ng mga bagyo, wag muna at busy ang mga politiko. Magpa-file ng certificate of candidacy. Filing. Ipagpahinga muna natin yung mga iyan. So hanggang kailan yung binanggit mo, Miss Rhea? Hanggang October 10
Yes po. 10. Aba, sakto na. Sakto. Tapos na filing. Tapos na filing, ano. Galing din ang mga bagyo na yan, ano. Marunong makisama. Miss Rhea. Well, kami po yung nagpapasalamat sa inyo. Teka muna, dito sa Metro Manila ngayong buong maghapon, kumusta po? So for Metro Manila area, kung ikukumpara po natin sa mga nakarang araw, medyo improved na po yung weather conditions po natin. Although may times po na magiging maulap po yung kalangitan, pero yung mga pag-ulan po na mararanasan natin ay mostly mabilisan na lamang, mga palandalian lamang. Yes, ma'am. Maraming salamat, Miss Rhea Torres ng Pag-asa. Maraming salamat din po. Ingat po. Ingat po kayo. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ang dami pala, yung binasa mo kanina, ang dami palang mga posisyon na paglalaban-labanan, ano? 18,000 18,000 positions na sa Kumbatsero. Kaya siguro pati ang bagyo natakot eh. Sabi siguro, malakas ang ulan sa Pilipinas. Malakas ang ulan ng pera. Baka sabihin ng bagyo, bumabaha. Oo. Ito na nangyari sa politika natin, Kumbatsero eh. Talaga. Malungkot pero parang tinanggap ng tao. Wag naman sana, no? Wag naman sanang umabot na kapag ka ganitong panahon, tatanggap ka sa isang kandidato, tapos tatanggap ka rin sa kabilang kandidato. Alam mo, mapapahama ka din doon sa ginagawa. Oo. Yung ang tawag ng iba din, lagaring hapon. Lagaring hapon. Yung sinasabi dati na tanggapin ang pera, iboto ang korsonada. Yung ba yung binabanggit mo, Kumbatsero? So ibig sabihin, tanggapin ng pera. Tapos iboboto mo pa rin kung sino yung pinakagusto mo sa kanila. Parang magandang slogan yun. Tanggapin ang pera, iboto ang korsonada. Iboto ang korsonada. Maganda, di ba? Ang maganda. Kaya lahat ng... May rhyme. Lahat ng kandidato yata ngayon namimigay na ng pera eh. Kaya nga, tatanggapin niya lahat. Anak ng bakang dala. Kaya lang, yung iba, matampuhin. Buti nga sana kung matampuhin lang, Kumbatsero. Yung iba, pikon. Pikon. At magtatanim yun. Magtatanim ng galit sa iyo. Pag nalaman na tumanggap ka sa kanya, at saka ibinoto mo yung kursonada mo. At sinabi mo, nung tanggapin mo, sinabi mo, ikaw na talaga. Hindi ka pa nga nagsasabing kakandidato ko eh. Sa'yo naman talaga ako eh. Sa'yo ko. Boss, bata mo ko. Mulat-mula pa. Doon ka mapapahamak. Tantanan na po natin yan. At ilan na po yung mga kasong nabalitaan natin na niresbakan dahil po sa ganyan. Ngayon pong araw na to ay may mga kilala tayo, mga local officials na magpa-file ng Certificate of Candidacy. At meron din sa national position parang walang malaki, pero baka naman biglain tayo ng iba, no? Lalo sa senatorial. Yung iba kasi kumukonsulta pa sa kanilang mga pungchoy. Sa pungchoy. Sa magandang petsa raw ng may mga ganun eh. Meron. Yung mga lucky number nila. Di ba si Abby Better? Si Abby Binay ay sinabi ang filing daw niya ay sa October 4. Kailan ba October 4? Friday. Sa Friday. Yan, dahil yun daw yung sinabi ng Punsoy. Sa kanya. Feng Shui. Yun daw ang sinabi ng Feng Shui sa kanya. Ayan. Kayo po ba, mga textmates, mga text partners, nakita nyo na yung mga listahan. At least may listahan na kayo ng mga nagdeklara. Umabol pala si Doc Willie Ong, ano? Oo, nagulat ako dyan. Ako Kumbatsero, bagamat mahanga naman tayo kay Dr. Willie Ong sa kanya pong mga adikain, especially sa paghahatid ng mabuting kalusugan sa ating mga kababayan. Pagtulong sa pagbibigay ng mga impormasyon na yan, napaka-importante niyan. Pero nako na kita niyo po, ayan po si Dr. Willie Ong, yung nakikita niyo po na yan ay post po niya sa kanyang social media account. At dinideklara nga po niya na yung kanyang misis ay papauwi na ng Pilipinas kahapon para siyang mag-file ng COC in his behalf. Kaya lang, Kumbatsero, ako sabagay, ba't ba naman ako nakikialam? Pero kung tatanungin lang ako, ang tingin ko ang pinaka-priority, Doc Willie, ay ang inyong kalusugan.
Yung politika, saka na yan. Alam nyo, pagka kayo ay ginawa ng himala ng Panginoon Diyos at kayo gumaling, andyan ang politika. Mahal kayo ng tao. Darating ang panahon, ilalagay. Pero ngayon, tingin ko, Doc Willie, i-prioritize po ninyo ang inyong kalusugan. Kasi mag-iisip kayo. Kayo na nga po ang nagsabi, Doc Willie, na kaya kayo nagkasakit. Kaiisip. Sa mga bashing na inyong tinanggap, sa mga bashing na mabubusit ka din naman sa mga tao. Ba't binabash nyo si Doc Willie? Ano ba ginawa sa inyo ng tao? Kaya lang, yan ang politika eh. Gumawa ka ng mabuti, masama ka. Gumawa ka ng masama, lalo kang masama. Minsan pag gumawa ka ng masama, mabuti ka. Sigurado dito sa ginawa niyang yan, may mangbabash sa kanya dyan. Pagdududahan siya, sasabihan na, kaya pala nagdrama-drama ka ng ganyan eh. Diba? Pati ang sakit mo bihira ho yung gano'n na ikaw nasa isang ganung kondisyon na ipapaalam mo pa sa lahat. Sa publiko. Isa sa publiko mo pa. Yung mga ganung sitwasyon, sa pamilya na lang yan. Pero ginawa niya yon. Tapos, nasundan ngayon ng politika. Maring may mag-iisip talaga ng hindi maganda tungkol doon. Pero, total naman kumpay, kailan pa ang kampanyahan sa national? January ba, kumbachero? January pa. January pa ang kampanyahan. Yun yung official. Pero yung kampanya, matagal na nagsimula. Diba? Tama din naman. Pero, Doc Willie, ako po dumaan din sa sitwasyon ninyo na meron pong pamilya nagkaroon ng ganyang mabigat na karamdaman. Kung maaari nga, lahat ng bagay iiwanan ko lahat bibitawan ko. Makatutok lang ako dun sa pamilya ko na may karamdaman. Lalo po kayo po yung may karamdaman. Iwanan nyo muna. Mas matanda naman kayo sa akin, pero iwanan nyo muna yung politika. Pag magaling na po kayo, at pagkatapos ay talagang gusto nyo magsilbi, andyan po ang politika. 3 years from now, politika na naman. Every 3 years yan. Every 3 years. At by that time, sigurado, magaling na kayo sa awa ng Panginoon Diyos. Yun. Willie Ong sa 2028. Di ba? Health muna, Doc Willie. Health muna tayo. Oras po natin, Mr. Jelom Tang, Lakyam Di Chaphun, 6:20 na ng umaga. ACS Balita, susunod na. Jerry Baha, ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa ulo ng ating ACS Balita, utang sa gobyerno na mahigit 3,000 magsasaka sa Tarlac, binura ng Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong Bongbong Marcos may napili ng kapalit ni Secretary Abalos sa DILG. Unang araw ng Oktubre, sinalubong ng oil price hike. Department of National Defense isinusulong ang pag-amyenda sa espionage law. Mas mataas na parking rate sa NAIA. Epektibo na ngayon. Ilang apektadong traveler umalma. At isang lalaki arestado sa panggagahasa sa sariling ina. Nanang ko po. Sa Bohol. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita, ACS Good News. Nakalaya na mula sa matinding pagkakautang ang na 124 na milyong piso ang mahigit 3,000 magsasaka sa Tarlac. Sa kanyang talumpati sa pamamahagi ng Certificates of Condonation and Release of Mortgage sa mga Agrarian Reform Beneficiaries sa Paniki Tarlac, sinabi po ng Pangulong Bongbong Marcos na malaking tulong sa mga magsasaka ang pagbura sa kanilang pagkakautang sa pamahalaan. Kabilang sa mga utang na hindi na kailangan bayaran ay ang unpaid principal amortizations,
interest at surcharges sa agricultural lands na iginawad sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program. May isa lamang akong hiling sa inyo. Kaakibat ng mga biyayang ito ay ang responsibilidad na pagyamanin pa ang ating mga lupa. Hindi lamang sa ikauunlad ninyo, kung hindi para sa buong Pilipinas. Hindi dito po magtatapos ang ating pagsusubok. Ngunit ang araw na ito ay magsisilbi sana ng paalala na ang pamahalaan ay handang tumulong sa inyo. Nandito kami at patuloy na nakikinig sa inyong mga pangangailangan upang magkaroon kayo ng mas maginhawa at mas matatag na kinabukasan. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos, ang tindi nito, no? Sunod-sunod itong mga condonation na to. Ang tagal ng pinapangarap ng mga magsasaka na ma-release yung mortgage nila. Totoo yan. Kumbatsero. Yan. So ano yung mga utang na yan, kumbatsero? Na binura na. Ito yung mga sa mga magsasaka natin na nakikinig ngayon. Ako, makinig kayo. Yung pong hindi nyo nabayaran na amortization, yung principal. Hindi ba kunya kumbatsero, para lang mas tama yung konteksto. Kapag kasi naging land reform beneficiary ka, ibinibigay sa iyo yung lupa, 'di ba? Mula dun sa may-ari talaga ng lupa, yung landlord, yung landlord ay bibilin nyo ng gobyerno. Okay. Ang gobyerno bumibili nun, tapos ibibigay naman sa iyo ng gobyerno, pero hindi naman talaga ito bigay. Babayaran mo pa rin yun, pero hindi ganun. Sa napakababang halaga. Oo, napakaliit na halaga. Marami tayong mga kababayang beneficiary ng land reform. Ang maliit na nga, hindi pa kaya. Talaga? Oo, yung principal po na yun. Ibig sabihin, yung sabihin natin buwanan o quarterly o taunan mong binabayaran, hindi mo nababayaran, naipon. Oo, naiipon yan. Naiipon. Sa iba pa nga, may interest pa yan. Ito, meron ding interest. Ayan, naipon yung principal, naipon din yung interest, naipon din yung surcharges. Nako, malaki. Yun ang malaki. Yun ang nagpapalaki dyan, yung interest saka yung surcharge. Yung surcharge. Ngayon, wala ka nang dapat alalahanin dun sa principal amount, yung mga hindi mo nabayarang amortization, yung principal, yung hindi mo nabayarang interest at hindi mo nabayarang surcharge, wala ka nang iintindihin dun. Balik ka na uli sa umpisa. Kung magkano yung utang mo sa principal, bayad ka uli doon. Pero ang laking bagay nun. Malaking bagay yan. Makakahinga ka na doon. Sa mga magsasaka natin. So ang iintindihin nyo na lang, yung utang ninyo sa sari-sari store. Ayun. Tsaka sa utang ninyo sa Bombay. Yun na lang. Hindi kasama yun, ha? Baka isipin nyo, sinabi ni BBM, wala na ako burado na. Burado na utang namin, ha? Hindi ho kasama yun. Hindi kasama yun. Alas 6:28 ang ating oras. May napipisil na si Pangulong Bongbong Marcos na ipapalit sa DILG kay Secretary Benhur Abalos. Sa ambush interview sa Kapas Tarlac, sinabi ng Pangulo na may dalawa siyang pinagpipilian. Gayunman, tumanggi muna ang Pangulo na pangalanan ang mga ito dahil hindi pa naman anya nakapaghahain ng kanyang Certificate of Candidacy si Secretary Benhur Abalos. Ayon sa Pangulo, ayaw niyang isipin naman ang kalihim na pinapaalis na niya ito sa posisyon. Lalo't maganda naman daw ang naging trabaho nito sa DILG. Pabayaan muna natin si Secretary Abalos na parang I don't want him to feel that we're already pushing him out. Since considering his president that he's done such a good job as DILG. So when he will file, we will also announce his successor. Ayun. So, Secretary Benhur, kailan ka ba magpa-file? Sabihin mo naman sa akin, may naniniwala ka rin ba sa punso? sa nuno sa punso daw. 6:29 ng umaga. Naimbaga bigat kada kayo amin na po. Agriin kayon. Gising na. Sa atin namang bad news. Bad news na. Muling nagpatupad ng oil price hike ang mga kumpanya ng langis ang ikalawang sunod na linggo sa gasolina at diesel at una sa kerosene. Patay sa advisory, kanina pong alas 6 ng umaga,
ay tumaas ng 45 centavos ang gasolina, 90 45. centavos yung diesel, Aba. at 30 centimos sa kerosene. Aha. At gaya ng dati, may nasisi po ang Department of Energy. Meron na naman. Ang sabi ng Department of Energy Sino ay, naman na nasisinisi nila? ang Middle East daw po ang may kasalanan, ang uncertainties doon, at ang pinakahuling economic stimulus ng China. Ayan. Boss Jomay. Alam mo na ang gagawin mo, Yung Boss Jomay. aming pong kahilingan na nakapending, kailangan po ba namin yun ay isulat pa? At si Boss Jomay, ano yan updated yan. Hindi pa lumalabas sa balita. Alam na niya Alam kung na ano niya. magiging oil price increase. So, ngayon, alam nyo na rin na kailangan na rin po namin na ayuda. Boss Jomay. Mayong aga, mga pinalangga. Bugtaw na kamo, gising na. Alas 6:30 ang ating oras. Pinamamadali naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa mga mambabatas ang pagrepaso sa espionage law. Ito'y matapos lumitaw sa investigasyon ng Kamara na posibleng sa posibleng pagiging Chinese spy ni dating Bamban Mayor Alice Guo. Ayon kay Secretary Teodoro, dahil sa lumutang na mga report, mas napapanahon na ang pagbibigay ng pangil sa batas na magpaparusa sa mapapatunayang espiya. Ililihis ko kung itong tao na ito ay spy o hindi. Hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga ngayon, parusahan natin ang espionage sa panahon ng peace. Ayun. Sa batas pala kasi meron lang kaparusahan sa espiya Pagka may gera. pag may gera. Wala naman tayong gera ngayon eh. Oo. Tayo'y nasa Cold War. Cold War, Cold Na War. tinatawag. Oo, hindi talaga actual na gera. Oo. Tama. Ayan, So kahit ano pala itawag natin kila Alice Guo o kung sino man. At kahit umamin pala siya. Kahit pala umamin, wala naman siyang magiging parusa. Pambihirang pati. So, Mario. nanang ko po. Buti nabanggit ni Secretary Gibo yun, ano. Akalain mo, espiya ka! Espiya ko! Ngayon, wala. Pambihirang Wala naman pati. palang dating yun. 6:32 ng umaga. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Pumalma ang mga apektadong traveler sa pagtaas ng singil sa parking sa Ninoy Aquino International Airport. Sa inilabas kasi na bagong parking rate ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC, magiging effective starting Ngayon. today. Ang mas mataas na parking fee. Ayan, Magkano na raw ba? yung dati po, pinagmamalaki pa naman ni Eli Saludar ito. Pag nag-overnight ka daw, halimbawa bibiyahe ka, mag-overnight parking ka sa NAIA, 300 lang ang babayaran mo kung 4 wheels ka. Oo. Sa park and fly yan? Hindi. Sa NAIA park mismo? and fly, mahal eh. Mahal doon, kumbachero. Yung NAIA mismo, yung, di ba, sa NAIA 3 halimbawa, merong parking dyan na covered. Yung multi-level. Yung multi-level. Dati 300 Lagi lang puno. Oo, yun Lagi lang. lang puno. Dati 300 yan. Siguro nga dahil mura, kaya laging puno. Ngayon, sigurado hindi na laging puno yan. 300, ngayon, magiging 1-2 ang overnight. Dati 300 overnight. 300, naging time is 4. Ang laki nga pala. Nag-time is 4, kumbachero. Tapos, kung motorsiklo naman, dati ay 4, teka muna, ano yung dati nito? Tingnan nga natin yung motorsiklo. Ngayon yata, yung per ora, malaki na itinaas din, kumbachero. Hindi lang yung overnight Asan ba yung... Yung mga, halimbawa, maghahatid lang. Di ba may mga ganon? Meron ganon. Ito. Yung unahin muna natin yung overnight, ano? Yung overnight parking ngayon ay 480 na. Ang motorsiklo. Yung motorsiklo, yung bus 2,400. Ito naman yung maghahatid lang, kumbachero. Kotse, first 2 hours, 50 pesos. Yung succeeding hour, 25 pesos. Per ora. Yung motorsiklo, 20. Tapos 10 pesos succeeding hour. Yung bus, 100 ang succeeding hour ay 50. Pero wag kang mag-alala, meron namang 10 minutes na grace period. Ayun. So, yung naman kumbachero, yung mga parking na pangkaraniwan, okay lang yun. Yung overnight ang matindi.
Yun ang matindi. Yung overnight ang matindi. Time is 4 eh. Doon sa may nasunog na sasakyan, may bayad ba ron? Meron, may bayad doon. May bayad din doon? May bayad doon kasi sinusunog doon eh. Mas mahal nga doon eh. Mario Joseph. May bayad din doon, kumbatsero. Pero pinipilit nating makaugnayan ang mga taga NNIC. Especially si GM Lito Alvarez para maipaliwanag din yung mga pagbabagong pinapatupad nila sa NAIA. Hindi lang po sa mga tenants to, especially sa mga travelers po natin. Importante na iintindihan ng mga travelers yan. For example, yung binanggit mo kanina na baka naman talaga sinasadya nila ito para hindi maging congested yung lugar. Alam niyo naman, pag mahal ang binabayaran, umiiwas ang tao eh. Talaga, namamahalan. Hindi kaya. Kaya nga. Pati dun sa, yung sa magiging terminal fee. Diba, may mga report ng binanggit noon na tataas yan. Pero hindi pa raw ngayon. By next year pa yata. Next year pa. Kumbatsero, by October next year. Wala tayong problema sa pagtataas. Basta mararamdaman mo talaga yung pagbabago, yung comfort and convenience ng atin pong mga travelers. Approve! 6:36 ang ating oras. Sa isang nakagigit lang balita, isang 40 anyos na lalaki ang inaresto ng pulis matapos gahasain ang kanyang sariling ina. 61 anyos na ina, ito po'y nangyari sa Kandihay, Bohol. Ang suspect na isang ex-convict ay kalalabas lang sa bilangguan noong September 18 matapos mapagsilbihan ng 14 na taong hatol sa kanya nung siya'y 24 anyos pa lamang sa kasong murder. Batay sa reklamo ng nanay na isang byuda, una siyang ginahasa ng anak noong ito'y 20 anyos pa lamang. Ngunit hindi niya nagawang magsumbong dahil tinakot siya nitong siya'y papatayin. Ayon kay Police Captain Albert Sator, Chief ng Kandihay Police Station, hindi na masigmura ng biktima ang kasamaan ng kanyang anak dahil naulit ang insidente nung madaling araw ng September 27. Naku po. Sinabi ni Captain Sator na lasing ang suspect matapos dumalo sa isang lamayan, tumabi sa kama sa kanya, niyakap ito at saka muling ginahasa. At ito'y nasaksihan pa ng kapatid na babae. Nasaksihan pa ng kapatid na babae. Matapos gawin ang krimen, nagsorry ang suspect at hindi lang daw niya mapigilan ang sarili dahil in love siya sa nanay niya, sa kanyang ina noon pa man. May toyo yan, kumbatsero. Malapit-lapit na ito doon sa pinapanood mong Monster. Monster, Yung magkapatid na pinatay ang kanilang sariling mga magulang. Na true story pala yon. True story yun. True story. Mario, kwento ni na Eric and Lyle Menendez. Ang bira. Susunod! Tito Boy! Ano kaya ang tugon ng Pangulong Bongbong Marcos sa deklarasyon ni Senator Amy na ayaw niya? Ayaw niya sa alyansa ng Bagong Pilipinas. Umatras eh. Umatras eh. Ayaw na niya? Ayaw niya sa alyansa ng Bagong Pilipinas. May paliwanag naman si Senator Amy dyan eh. May paliwanag siya. Sige. Paano yun? Pag umalis siya, may mababakante. Dapat, ganun. May pwedeng ipalit. Kaya yun din ang magandang tanong. May ipapalit ba? May ipapalit ba ang alyansa? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:38 ng umaga. This time check is brought. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon,
All you need is pride. All you need is pride. ACL. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Good morning, Kuya Ruel Castillo dyan sa Taiwan. Medyo lumalakas na daw ang hangin ngayon, kumbatsero. Papunta dyan ang bagyong si Julian. Ano kaya magiging tawag nila doon kay Julian? Julian Talisman? O Julian Felipe. Julian Felipe. Paghandaan nyo yan ha. Sa mga Pilipino, ang daming Pilipino dyan. Ang daming Pilipino, maging dyan sa southern portion ng Taiwan, yung Taichung. Taichung yun, ano? Taichung, yes. Taichung. Ano ba yung Kaohsiung? Doon din yan? Sa bandang ibaba rin. Mas malapit sa atin yun. Yung Kaohsiung. Yun. Sa banda rin naman sa Taiwan North, sa Taipei. Medyo mahangin pero wala pa daw ulan. Wala pa daw ulan sa ngayon. Mag-iingat po kayo mga kababayan. At doon naman sa Everett sa Washington ay wala pa naman daw ulan pero makulimlim at malamig na. Malamig na. Ang sabi nitong si birthday boy Anton Christopher Mananis. Anton Christopher Mananis, happy birthday. Happy birthday Anton. Dyan sa Amerika, sa atin sa Amerika, kumbatsero, ang daming patay dahil sa baha at lakas ng ulan sa Georgia at saka sa Florida. Halos 100 kumbatsero ang namatay dyan. May mga lubog din mga lumubog na lugar, may mga sasakyang inanod. So kahit na bansang maunlad, mayayaman, nakakaranas din ng katulad ng nararanasan natin dito sa Pilipinas. Kumbaga hindi tayo nag-iisa sa ganun. But of course, meron pa rin dapat na gawin ang mga kinauhukulan. Diyan naman sa Kabanatuan, sa Nueva Ecija, sabi ni Engineer Tony Nanggel, maganda naman ang panahon din Kumusta ba yung mga umbrella girls natin dyan? Wala raw sila sa golf course ngayon, kumbatsero. Sila daw nagja-jogging ngayon. At kasama niya si Mr. Mok Texon at si Mrs. Baya Texon. Ito raw yung kanyang kinukunan ng mga kahoy sa malaking hardware dyan sa Kabanatuan. Engineer Tony Nanggel, magandang morning! At magandang morning din kay Ate Jane Lianes. Ay, Ateng Jane. Laban tayo dyan. Laban tayong inumin dyan. Yung hindi nakalalasing. Hindi nakalalasing. Sabi ni Attorney Ronnie Hiron, kumbatsero, 90-day campaign period. February pala ang start. February ang start for national candidates. February 11. February, yes. At sa March 28 naman ang start para sa local candidates. Ayun. Ayan, ha? Sana. Alam nyo na, ha? Alam nyo na. Ngayon. Metro Manila ngayon. Doktora Helen Tan. Magandang morning and happy birthday. Doktora Governor Helen Tan ng Quezon. Ayan. Happy birthday. Wala ba kayong libreng tangerine dyan? Oo nga. Kami pa tangerine kayo dyan, ha? Tangerine chocolate, ha? Narito na sila. Metro Manila ngayon. Unahin natin ang may kinalaman sa filing ng Certificate of Candidacy. May nag-file na ba? Ayan, oo. Bukas na ba? Bukas na ba ang mga opisina para tumanggap ng mga early birds natin? Unahin natin si RH52 Edniel Parosa. Ano ba ang assignment ng PNP sa filing ngayon? Edniel, come in, Edniel! Umaraw, umuulan, Jerry at Anthony dito sa tapat ng Comelec Regional Office Metro Manila na matatagpuan dito sa lungsod ng San Juan. Ramdam na rin ang presensya ng mga polis maliban dito sa malakas na buhos ng ulan bigla-bigla. Ramdam na ang presensya ng mga polis. Baka may kinakasal na tikbalang. Mukha nga. Kung hindi kinakasal, baka naglalabasan na yung mga tikbalang. Oo, no. Tikbalang at kapre. Umaaraw tapos ay umuulan, ano? Oo, ito nga napatago tayo ngayon sa live video natin at hindi na ako makatayo dun sa Zoom dahil biglang buhos ngayon bago lang ako tawagin. Itong binabanggit natin na presensya ng pulis ay ramdam na doon sa mga border control at checkpoints. Bahagi ng 36,000 na tauang nakakalat sa buong bansa para sa COC filing. Sa katunayan, sa pag-ikot ng DZRH2 sa paligid ng Comelec NCR na matatagpuan niya sa San Juan, may nakita na rin tayong mga border control sa boundary ng Maynila. Sabi ng kanilang ground commander na si Police Captain Freddy Ortigero, inaasahan pa nilang madadagdagan ng checkpoint sa syudad
anumang oras ngayong araw. Sa ngayon, patuloy naman ang normal na operasyon ng mga itong tumitingin. Maliban doon sa mga motorsiklo ay maging sa mga four-wheel vehicles na tinted yung bintana. Samantala, kahapon nga hanggang sa ngayon ay pinag-aaralan pa rin ng COMELEC NCR na isara sa motorista itong bahagi ng Colonel Bonnie Serrano Avenue sa pagitan ng Barangay Green Hills ng San Juan City at Barangay Valencia sa Quezon City kung saan matatagpuan itong gusali. Karaniwan kasi itong nagtatraffic kahit sa normal na araw, kaya posibleng mas magkahetot-hetot ng mga sasakyan kapag nagdagsaan na ang mga kandidato. May mga nakikita na tayo, Jerep Anthony, ng mga team na mga congressman na magsisimula ng mag-file simula alas 8 kung saan magbubukas itong tanggapan. Wala pa namang itinatutupad na road closure o rerouting. Pero ito, asahan natin ang pagdating nga ng pagdulot pa ng traffic itong pagsisimula ng filing. Maya-maya lamang dito sa COMELEC NCR, Jerry Anthony, ay gaya na banggit ko kanina, biglang buhos ang malakas na ulan kahit malakas din o mataas din ang sikat ng araw ngayong bago mag-alas 7 ng umaga. Balik sa inyong dalawa. Thank you, Daniel. Oy, Manay Icho Villanueva, magandang morning. Manay Icho. Hindi ba meron silang Tuesday? Ano ba ngayon? Tuesday. Friday ngayon di ba? Tuesday nga pala. Manay Icho, laban tayo dyan. Ano bang handa natin mamaya? Sa Tuesday Club. Sa Tuesday Club. Isa sa mga legend yan sa larangan ng pamamahayag, kumbachero. Yun daw, meron daw yung premature campaigning regulation natin dati na without our knowledge was removed by SC. By SC decision, yung Pinera case. That ruled a candidate cannot be accused of such violation even if filed na ang COC. Yung binabanggit nating premature campaigning. Wala daw yun February pa ang official pero marami na ang nangangampanya. Noon pa. Wala daw kasalanan ng nangangampanya. Bahala sila sa buhay nila. Ganun nga nangyari. Dapat yata reviewin ng Supreme Court yun Kasi pasensya na mga taga-Supreme, patingin ko kalokohan yun Totoo yun. Bakit pa tayo naglagay ng filing, ng date of filing? Date of filing kung wala palang premature campaigning. Kahit sino pala pwedeng maging kandidato. Tingnan nga natin, meron na kayang nag-file, meron na kayang nakapila dyan sa Tent City sa Manila Hotel. Kung saan ay ito ang magiging lugar ng filing ng COC, RH29. Boy Gonzales, come in, boy! Anthony, Jerry, dito sa Tent City sa Manila Hotel, meron nang maaga mga nakapila o papasok pa lamang. Dahil sa alas 8 yung simula ng filing ng COC, meron ng maaga pa lamang dito, pati mga supporters. Sino yan? Sino yung Congressman, Representative Wilbert Lee. Anong anong tatakbuhan yan? Tatakbo daw itong tatakbong senador. Senador. Kwan yan ngayon di ba? Party list representative. Party list. Tapos may banda pa yata ng musiko nakasama. Ano ba yung mga nakikita kong may tambol-tambol? Nasa parte ng Quirino Grandstand, yung kanyang mga supporters. Pwede daw yun. Pwede naman yun. Pero malayo dito. At walang sasaradong kalsada, Anthony, Jerry. Dito sa mismong malapit sa Manila Hotel sa pagsisimula ng filing ng COC ngayong araw. Pero sinabi ni COMELEC spokesperson na Attorney John Rex Salodianco, mag-iikpit sila ng seguridad sa paligid. Isasarado naman yung Katikbak, Parkway, maliban sa mga kliyente at customer ng Manila Hotel. Para sa mga lugar na para sa COC filing, kabilang ang aspirant, hindi sila papayagang mag-park sa lugar. Exempted naman dito ang sasakyan ng mga opisyal ng COMELEC, PNP, AFP, at mga emergency vehicles. May ilan naman sa mga taga-suporta yung kanina pang maaga at nagsasagawa naman ng inspection itong MPDK9 unit. Meron na rin ako nakita rito si Congressman Nick Briones, magpapaldisa ng kanyang COC dito sa
Tent City sa Manila. Tatakbo ring senador? Tatakbo doon Senador si Nick Briones? Party list. Kala ko, senador din eh. May dala ba itlog? Agap, agap yun? May dala ba itlog galing San Jose, Batangas? Wala akong nakita ng itlog na dala. At ang yung panahon, pabugso-bugso, kaya nga pasilong-silong kami dito sa labas. Pero meron kaming, may mga media ay may lugar sa loob ng filing ng COC. Ang panahon ngayon, pabugso-bugso ang ulan at ilan sa mga inaasa magpapel ngayon ng kanilang COC ngayong araw ay ito si Senador Tolentino. Ito ngayong araw siya naka-schedule. Maaga pala si Senator Tol. Bantay-bantayan mo si Tol at pagka nandyan, balikan mo kagad kami. Nang makausap natin. Oo. At maya-maya, pag simula alas 8 ng umaga, wala na pala tayo. Boy, wala na pala kami. Balikan mo agad sila kay. Balikan ko kayo bukas. Teka muna, yung mga kandidato ng Manila, kailan daw? Lalo na yung mayor. Asenso, Manileño. Asenso, Manileño, lapit ng advisory para kung anong araw sila magpapal. Dumaan kami doon sa Manila City Hall o sa harap. Sa isang mall doon magpapile ng COC, mga local. Wala pa naman tao. Malalaman natin yan yung sino-sino magpapile ng COC sa local sa lungsod ng Maynila. Sigurado si Mayor Hanil Cuna, kanyang kapartner na si Vice Mayor Julio Acerbo. Inaasang magpapile din ng COC ngayong linggong to. At ang grupo naman, ang kapo naman, ni dating Mayor Isko Moreno at ang kanyang BCR cadet konsehal. One-on-one lang ba yan o meron pang ibang nagpaplano rin? Merong isang nagpaplano rin na balitang-balita sa Maynila. Ang si Sam Bersosa. Si Machete. Si Machete. Hindi, Gardo Bersosa pala yun. Gardo Bersosa yun. Yung nagbigay na yung araw-araw makikita mo sa Manila. Bibigay ng ayuda. Si Bersosa. Yan yung tunog na tunog. At least tatlo. Tatlo yan. Three-way fight. Baka meron pang isa. Ayaw palang magparamdam. Baka itong mga daratong linggong to, malalaman natin yung kung sino-sino mag-file sa local sa lungsod ng Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Standby lang 2-3 Edwin Duque. Malakas na daw po ang ulan dyan sa Caloocan. Bumuhos daw po ang ulan. At doon po naman sa ating mga kababayang sumusuporta sa DZRH. Kung kayo po nandyan sa San Antonio Valley, Parañaque, San Antonio Valley, Parañaque, lakasan nyo na po yung radyo nyo o telebisyon nyo o cellphone niyo para kayo'y magkapera. Oras po natin 4 minutes before 7. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Itahan nga natin yung Caloocan. Come on! Sa Caloocan, sakit siguro ng ulo. Nung mga gustong lumabang kay Along Malapitan. Matindi pala yung Along Malapitan dyan eh. Small but terrible. Talaga. Saka kung Bachero, narinig mo na ba siyang magsalita ngayon? Siguro mula nung barangay chairman tapos naging konsyal, naging congressman. Talagang hasang-hasan nung isang beses may napanood akong sa TikTok Aba, matindi yung talumpati no. Ang Kangkalu ay para sa parang Kangkalu kasi Caloocan Sabi niya, ang Kangkalu ay para sa batang Kangkalu. Ayun.
May pinatatamaan ba? May pinatatamaan kasi bigla na lang dumating doon. Kaya pala bilib na bilib yung tatay Oo. sa anak niya ano? Proud na proud sa anak niya kay Mayor Along. Itong si Congressman Malapitan. Congressman Oscar Malapitan. Malapitan. Anyway, puntahan nga natin ang Caloocan at umuulan daw doon. Ano, umuulan ng pera? RH23, sana pera umulan. Sabi nga ni nasirang Cesar, Kuya Cesar. Sana umulan ng pera. Yung dollar. RH23, Edwin Duque. Coming, Edwin! Jerry Catujing, sa unang araw ng pilot candidacy ng mga kandidato rito sa Cabanaba, may inulan ng napakalakas. Pero hindi tulad kahapon na may kasamang hangin. At kaya maraming mga lugar ang medyo nagka-traffic ngayon, lalo na sa may Rizal Avenue, itong papunta ng City Hall ng Caloocan, ang EDSA. Dahil nga doon sa pagganyang umuulan, ay naapektuhan agad yung traffic. Pero ganun pa man, ay handang-handa rito yung mga kandidato, magiging mga supporters na pupunta na sa Comelec. At kanina may mga una nang nakapila para saksihan yung pagpapile ng kanilang mga idolong kandidato rito sa Cabanaba. Ngayong araw ay ang nabutas ay nasa magpapile ng pagkabuling alkalde si Mayor John Ray Chanco, pero wala pang oras kung anong oras. Basta ayon dito sa kanyang PIO ay ngayong umaga. Si Mayor Along Malapitan naman ay inasahang bukas ng umaga sa Grand Central at bago yan ay magkakaroon muna ng mass. Ang Malabon ay pati ang Valenzuela wala pang kumpirmang oras kung anong oras at araw, pero inasahan ngayong linggo rin ay magpapile na sila ng kanilang candidacy. May mga balibalita na si dating Senador Trillanes ay sa Webis naman kung saan ay magpapile din dito sa Grand Central. So lahat yan ay nakaabang at yung ulan, sabi nga, hindi hadlang. At sabi nga ni Mayor Along, yung batang Kanggalo ay para sa Kanggalo. Hindi sa ibang lugar. Matindi. Bakit para hahanapin yung taga ibang lugar, nandiyan naman daw sa Caloocan. May pinatatamaan talaga, no? Diin yung tama, ay patuloy tayo nakamonitor sa mga kaganapan kaugnay sa unang araw ng pilot candidacy dito sa bahagi ng Cabanaba. Ito yung kinagulat sa Disarich, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 8 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, unang araw ng COC filing simula na. 4 na dating presidential bet nagbabalik. Approval at trust ratings ni VP Sara bumaba. Pangulong Bongbong Marcos, stable naman ang ratings sa third quarter survey ng Pulse Asia. Presyo ng LPG at produktong petrolyo tumaas sa unang araw ng Oktubre. 2 barko ng BIFAR nakaranas ng panibagong harassment ginamitan ng laser ng Chinese warship. Grade 11 student patay sa hazing sa Nueva Ecija. At bagyong Julian, isa ng ganap na super typhoon, lalabas ng PAR ngayong araw pero babalik din bukas. Hindi na. Mario Okay na kami. Okay na kami. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines.
Hello World! Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Detalye ng balita sa aming pagbabalik pagkatapos ng malakas. Mamimigay na kami ng pera. Paring Het? Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin! Go, go, go! Sherwin! Yes, magandang umaga, Anthony. Jerry dito sa tahimik na Barangay San Isidro sa Parañaque ay handang-handa na para maghain ngayong umaga ang nanay na ito. Maghahain ng almusal, hindi pa ng kandidatura. Kala ko Morning po. Si Mami, talaga todo smile. Kala ko maghahain ka rin na ng... Talaga, almusal pala. Dahil meron siyang kulay ng Parañaque, red and green. Red and green. Green ang kulay ng Parañaque. Hello po. Good morning po. Good morning po. Akala ko tandaan nyo, number 55 sa balota. Ayun, sa likod yun. Ayun kasi nasa likod. Number 55. Ano pangalan ni Ateng? Fatima Dalisay po. Fatima Dalisay. Sa lahi ng mga Carlo Dalisay. Carlo, ayan. Cardo Dalisay yan. Cardo ba? Dahil, ano daw tatakbuhan? Anong posisyon? Ay, naku po. Dakilang nanay lang po. Ayan, ako yan ang pinakamagandang pwesto sa lipunan, ang maging isang ina. Ilan po ang anak ninyo? Ilan po ang anak ninyo? 3, sir. Malalaki na. Opo. Mga ilang taon na po? Meron po 17, tapos 2 elementary students. Puro mga nag-aaral pa pala, ano? Ay, kaganda. Yes, lahat po. Puro nag-aaral. Ang mister niyo po, anong hanap buhay? Tricycle driver po. Tricycle driver. Marangal na hanap buhay yan. Opo. Opo. Yung mga anak niyo nag-aaral sa public school. Yes po. Ayos naman po. Ayos naman. Meron bang mga ayuda rin ng Parañaque City Government sa mga estudyante dyan? Yes po, yes po. Meron naman. Ano mga libre dyan? May libreng sapatos ba dyan? Ay, yun lang sir ang wala po. Allowance lang po ang meron. Uy, may allowance? Magkano? Opo. Pwede po bang sabihin, sir? Pwede. Total 500 po yung nakukuha po ng per student po. Kada student po. Pero pag alam sa isang taon na yon? Hindi po, per month po yun. Per month. Not bad. Lalo na kung malapit lang naman yung eskwelahan. Per month. Dapat kada tilaok na lang ng manok yung bigay na daming, yan ang magiging manok mo sa eleksyon. Ayan, yan, tilaok na yan. So meron kayong doon sa 2 elementarya, 1,000 kada buwan? Opo. Yung high school, 500 din po. 500 din. 500 din. Ayos. Malaking bagay na rin yun. Pero kapag ka ba ang kumandidato dyan ay mamimigay naman ng tig 2,000 na allowance sa mga estudyante bawat buwan, yung ba iboboto nyo? Ay, nako. Siyempre, sir. Practical na lang tayo. Pero pangako pa lang yun. Pangako pa lang yun. Yun ay pangako pa lang po. Ayan. Ayos. Huwag nilang papakuin kasi mapapako sila sa halalan. Nako, maraming salamat po sa pakikinig. Lagi ba kayo nakikinig sa DZRH?
Ay, yes sir. Yes sir, sa, Anthony Taberna po, saka kay Sir Jerry Baha po. Ayun, nako, salamat po sa inyo. Bahala na meron din kayo ayuda diyan kay Ninong Sherwin. Ayan. Dahil ang Diesel Ace mas malakas promo ang abot natin ng pera kada tinawag. Iabot mo na yung 1,000 pesos. Yo! Wala na titilaok ka. baka may tumilaok na manok. Hawakan nyo yung buwan ng manok. Grocery bag mula sa DZRH. At meron ka rin DZRH umbrella. Yun, yung payong. Yan. Mapapabot pa tayo. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa aking tumutok sa DZRH at baka kayo susunod daring winner sa DZRH Mas Malakas from March number 6. Sherwin Badal para DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat Sherwin at sa kamag-anak ni Cardo Dalisay ng Paranaque. Madali ding pabutohin to si ating pag sinabing tinaimis form mo pala yung ayuda sa Siyempre naman. Siyempre naman. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:16 ng umaga. Sandali po lamang. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ginebra, San Miguel, Berna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Desisyon 2025 at DZRH Special Coverage. Ayos ba? Sinubukan ko lang kung gumagana yung ginawa ni Yuel. Ayos ba? 7:21 na umaga. Simulan na po ngayon ng paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato sa 2025 midterm elections na tatagal hanggang October 8. Payo ni COMELEC Chairman George Garcia sa mga aspirante mag-fill up ng COC form bago mag-file sa designated venues. Kasabay ng COC filing, higit 1,000 namang pulisan dineploy sa Metro Manila para tiyakin ang seguridad sa mga lugar na pagdarausan ng aktibidad. Sinabi ni Police Major General Jose Melencio Nartates, ang direktor ng NCRPO, nasa halos 1,400 na pulis ang ipakakalat niya upang mapahusay ang police visibility. Samantala, magbabalik ang 4 na dating presidential candidates sa 2025 midterm elections na kinabibilangan ni na dating Senador Ping Lacson, dating Mayor Isko Moreno, dating VP Leni Robredo at Manny Pacquiao. Ang 4 ay nakalaban ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 presidential elections. Si Robredo na pamangalawa kay PBBM noong nakarang halalan ay tatakbong mayor sa Naga City, habang muling sasabak si Isko Moreno para mabawi ang kanyang posisyon kay Manila Mayor Hani Lacuna. Sina Lacson at Pacquiao naman ay kapwa pasok sa top 12 ng mga survey at umaasa na makababalik sa Senado sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas Coalition ng administrasyon. Bukas pa rin ang pintuan ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng administrasyon para kay Senadora Amy Marcos sakaling magbago ang isip nito sa pagiging independent candidate. Ito po ang tiniyak ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng pag-anunsyo ng kanyang kapatid na si Senadora Amy na magsolo sa pagkandidato sa kanyang muling pagtakbo bilang senador sa 2025 elections. Ayon sa Pangulo, okay lang ito dahil mismong siya noon ay tumakbong independent at patuloy pa rin naman ang suporta ng alyansa sa kanyang kapatid. Yep, that's fine. That happens. I've run as an independent myself many times, and so that is her choice. I suppose it gives her a little bit more scope and freedom to make her own schedule and to campaign in the way that she would like to do. But you know, the Alianza is still behind her. We are still continuing to support her, and if down the road she chooses to join us in our campaign sorties, she is of course very welcome.
ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. So hindi naman pala aalisin pa rin, ano? Para hindi papalitan. Hindi Yun ang papalitan. intindi natin. So if the President o yung alliance is willing to carry her, kapag may mga kampanya, okay na. Mukhang hindi papalitan. Kung pwede siyang sumali daw anytime, pwede siyang sumama sa campaign. Samantala, bagamat nakikipaglaban sa sarcoma, may panibagong laban na kakaharapin itong si Dr. Willie Ong sa 2025 midterm elections. Kinumpirma mismo ni Doc Willie na sasabak siya sa senatorial race sa susunod na taon. Sa kanyang FB Live, sinabi nito na naayos na niya ang mga kailangang dokumento sa kanyang kandidatura at ang kanyang misis na si Doc Liza ang mag-aain ng kanyang Certificate of Candidacy sa COMELEC bukas, Oktubre 2. Ito ay kahit wala siyang partido, walang pondo o sponsor at idadaan lamang niya ang kampanya sa social media. Magpa-file po ako for senator. I'll be filing for senator sa October 2, Wednesday. Nagawa ko na yung papeles, na-notarize ko na. Si Doc Lisa, nasa airplane na ngayon. And na-miss ko na nga si Doc Lisa. Kawawa naman. Kawawa naman yung babaeng yun na pinakasalan niya ako. My God. So much suffering from her. Baka hindi ko mabawi this life yung mga utang ko sa kanya. Tama na. Race. Si Doc Willie Ong. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:26 na po ng umaga, kausapin natin si Dr. Dennis Coronacion, ang chairman po ng Department of Political Science ng UST. Dr. Coronacion, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang morning po, Katunying and Ka Jerry. Magandang morning. Kumusta po? Long time no see, no hear, Dr. Dennis. Oo nga ho eh. Buti na lang at may ganitong mga season at nagkakahuntahan tayo. Well, una po namin tatanong sa inyo, ano pong basa nyo kung dito sa pasya ni Dr. Willie Ong na siya po ay tumakbo sa pagkasenador bagamat meron po siyang malubhang karamdaman? Well, yun nga rin sa tingin ko sa kalagayan niya yan dapat mas makabubuti na nagpapahinga na lang si Doc Willie. Kaso mukhang gusto pa niyang tumakbo. Siguro makikita niyo yung puso niya nasa talaga public service. Yan ang tingin ko dyan na kahit malubhang karamdaman niya, gusto niya pa rin magsilbi. Kaya nga lang napaka-strenuous na na activity yung pangampanya kung sakaling tutuloy niya nga talaga, baka ang problema niya baka lalo pa makasama sa kanya. Especially po Dr. Dennis, nung pong nanonood tayo ng kanyang vlog, nabanggit niya na kaya siya nagkasakit dahil po sa stress brought about by negative comments, yung mga bashings na inabot niya noong pong kampanya, Yeah, tama kayo dyan kasi alam niyo naman napaka-toxic ng yung mga comments sa social media, sa internet. Kaya kung talagang bibigyan niyo ng pansin yan, lalo kayo may stress and isa ho yan sa pangunahing cause ng cancer at mga ilang pa mga malulubhang sakit. Kaya nakakalungkot para sa kay Doc Willie kasi although hindi pa siya sinuswerteng manalo, pero hopefully kahit pa may kung sakaling tutuloy man yan, hopefully manalo siya kasi makikita talaga na sincere siya sa kanyang kagustuhan na magsilbi sa bayan. Pero ano ho bang basa ninyo, Dr. Dennis, sa klase ng mga botante meron tayo dito sa Pilipinas?
mahalaga ba sa mga sa mga Pilipino ang physical condition, yung fitness ng isang kandidato na naghahangad ng posisyon? Kumbaga, binibigyan ba ng halaga ng mga botante yung ganon? Well, ideally dapat to talagang bigyan ng halaga yan, kasi nga hindi naman biro mo na kung sakali mananaling botante yung kandidato, hindi naman biro yung kanyang gagawing trabaho, yung kanyang panunungkulan. Sa atin sa atin parang sa US kasi, sa US election, parang yung dating dapat presidential candidate ng Democratic Party, naging liability sa kanya yung kanyang pagiging parang mahinang tingnan dahil sa edad niya. Pero sa atin, parang ibang opposite yung nagiging epekto kay Doc Willie, no? Parang first time ko yata nakita na medyo maganda yung lugar niya sa survey. So mukhang nagkakaroon ng tinatawag na sympathy. Hindi pa natin masabing sympathy vote kasi wala pa namang wala pa naman yung halalan. Pero mukhang doon patungo. So parang awa, gano'n na lang ang mangyayari? Awa, tapos yung bang nakikita ng mga tao na talagang gusto niyang magsilbi sa bayan kahit may sakit siya. So, yun parang sinceridad ang nakikita doon. And mas lalo siya nakakakonekta at napapalapit sa mga tao dahil sa ganung niyang kalagayan. Kanina nga po, Prof, nung pinag-uusapan namin ni Jerry, sana magpagaling ng husto si Doc Willie at sa awa ng Diyos by 2028 magaling na siya. Ang sabi nga namin politics can wait, pero yung kalusugan hindi Tama ho kayo dyan, number 1 ang kalusugan. Kasi kung wala tayo yan, hindi natin magagawa yung mga gusto natin gawin. Kasama na nga yung pagsisilbi sa bayan. Pero hindi ko alam kung anong assessment niya kung bakit siya nagde-decision ng ganyan. Kung siguro kung talagang sobrang lubhana ng kanyang kalagayan, baka iniisip niya nothing to lose naman, edi might as well tumakbo na lang. Well, sa sincerity, wala tayong mako-question sa sincerity ni Doc Willie Ong sa paghahangad na makapaglingkod sa bayan. Pero yung tanong na kung paano ba niya matutugunan yung trabaho, yung function ng isang public official, yun, pagiging senador, yung pagpunta sa sesyon, 'di ba? Pinagtatalunan nga diyan, may nag-away nga diyan dahil may absent 'di ba? May hindi dumadalo sa hearing. Yung nakasaklay. Yung nakasaklay, nagre-request lang na mag-zoom siya hindi pinayagan kaya nagkagulo. Di ho ba prof, 'di ba? Yung pagiging yung sincerity wala tayong question, pero yung paano mo matutupad yung trabaho mo bilang elected senator, doon may problema Tama, okay dyan. Ibang bagay, ibang katanungan yan Yung sincerity nga, okay, sige, aprobado yun. Pero kung sakaling manalo nga, dahil sa overwhelming suporta, yung boto na binigay sa kanya ng publiko, paano niya yung gagampanan yung kanyang trabaho? Ano ba to? Pupunta ba siya sa on-site doon sa session? O kaya online lang siya? So, mukhang dapat i-review kung sakaling mangyayari yan, I don't know, baka pagbigyan naman siya na ilan sa mga sessions naka-online. Pero nevertheless, ganun pa rin mahihirapan siyang gampanan yung kanyang trabaho. At baka doon na siya questionin, sabihin hindi pala siya makapasok parate, so sayang naman yung binabayad. Actually, ang pinag-uusapan natin ngayon kung siya magiging senador ang immediate na concern ngayon, babalikan ko lang yung binanggit ko kanina na ang sinabi niya sa kanyang vlog ay kaya siya nagkasakit ay gawa nung mga negative comments, mga bashing na inabot niya kahit hindi naman siya dapat i-bash during the time that he was a candidate. Ngayon baka may mag-isip at hindi natin inaalis yung scenario na to
na kaya niya ginawa yung vlog na yon, na napakahirap nun yung sa pamilya mo ipagpapaalam mo na yung kondisyon mo, nahirapan kang lumunok. Ang hirap nun. Ang totoo nun, kung ako yung pamilya, hindi ko papayagang makita siya sa ganung kalagayan ng taong bayan. Pero ginawa po nila yon, pumayag po siya at ang kanyang pamilya na sa publiko yon. Baka may mag-isip ngayon na magagaling mag-isip at sabihin, kaya siguro nilabas yun, ang intensyon niya talaga ay kaawaan siya at para manalo siya sa eleksyon. Ano tingin niyo po dun sa ganung klase ng senaryo? Well, yun nga po, dahil inabi niyo sa video niya na yun, na ang dahilan ng kakaroon niya ng malubhang sakit niya ay yung stress niya na dulot ng mga nakaraan niyang pangampanya. Tapos, ang magiging tanong, kung ganun pala, bakit ka ulit babalik? Ba't mo ulit-ulit yun? So, kumbaga man nawala ko yung logic. Alam mo na nga yan ang nagdudulot ng sakit, pero at the same time, itutuloy mo pa rin. Now, yan, sa ganyan dahilan, tama kayo, pwedeng mag-raise nga ng tanong yung mga ilan sa mga yung mga kritiko na ba't ka patutuloy? Baka naman yun nga, ba't pag ginawa itong video na ito na kung saan inamin mo na ang cost ng ay yung mga nakaraang kampanya na kinikriticize ko. So bakit mo pa gagawin ulit? Baka naman gusto mo lang humingi ng simpatya. But ultimately, Professor, ang ating pinag-uusapan dito, yung kanyang kaluso, sana makabawi siya, makarecover siya. Kasi pagka may mga nagsalita na hindi maganda laban sa kanyang aksyon ngayon, yung desisyon niya tumakbo, baka damdamin niya ng husto na naman yun, na maka-apekto na naman po sa kanyang recovery. Well, anyway, meron pa po kami isang itatanong sa inyo tungkol naman kay Senator Amy Marcos. Pakibasa nyo nga yung galawang Amy na to. Ano bang nakita nyo sa galawang Amy na ito? Mas favorable ba yon sa kanya? Well, ano po yan dulot nung tingin ko na napakahirap na sitwasyon na kinalalagyan niya ngayon. So, kung saan kapatid niya yung presidente, pero at the same time, malapit naman siya sa mga Duterte. So, kaya ho yan ang naging pasya niya na, huwag na lang ako sumama sa senatorial slate ng aking kapatid. Inamin naman po niya yung dahilan para daw hindi siya maka-offend ng mga kaalyado ng mga kaibigan niya, kaibigan ng kanyang kapatid, at siguro kaibigan rin ng Duterte family, no? Kasi nga ang naging imahe niya parang namamangka sa dalawang ilog. Ang kanya naging imahe dahil habang nag-aawa yung kampo ng kapatid niya at saka yung Duterte family, ay kita na parang in some occasions nandun siya sa panig siya dun sa Duterte family. So yun po naging pasya niya na parang umiwas na lang siya, umalis na lang siya doon sa senatorial slate ng kanyang kapatid, yung administration coalition. Hindi, totoo wala siyang susuotan Ngayon nga, yung deklarasyon niya na maging independent, ang tingin din ng iba doon namamangka siya sa dalawang ilog Yun na nga ho yun ang dilemma niya, no? Either or wala rin siyang yung kagustuhan niya na hindi maka-offend o kaya hindi questionin ng kanyang loyalty, ganun pa rin naman, ganun din ang kinalabasan na ganun pa rin kunin yung boto galing sa magkabilang panig. Yun. Kaya mahirap yung sitwasyon hindi mawala kahit anong gawin, hindi mawala yung pamamangka. Mahirap yung sitwasyon ni Senator Amy na yan. Pero kung dadalhin pa rin naman siya ng administrasyon kahit na hindi siya sasama, so parang good decision na nga yun, Professor. Kung tutuloy siyang dadalhin ng alyansa, tapos hindi mawawala sa kanya ang boto ng mga Duterte, so win-win para kay Senator Amy yung ganong sitwasyon. Opo. Actually, naman po yan, yung na-witness natin ng mga nakaraang eleksyon. Parang uso naman yung ganyan na guest candidate siya ng ilang mga koalisyon. Nangyayari po yan sa ating politika. Pero sa akin lang dito,
hindi ba itong ganitong kalagayan niya ay pinag-iisip na siya na pumili ng panig? So, kung kanino talaga siya. Para, kung naman, malinis niya na yung kanyang imahe. At mawala na yung pagiging tingin sa kanya na parang balimbing o namamangka sa dalawang ilog. So, kung kayo po pala ang tatanungin ni Senator Amy, papayuhan nyo ng pumanig na sa Duterte o pumanig na sa Marcos, isa lang ang pipiliin, ganon? Oo, sa akin nung parang ano naman tingin ko mas makabubuti pa sa kanya yon na at this point in time, para mawala niya, maipagpag niya na yung ganung klaseng imahe niya, matagal niya na yun. Tuluyan na siyang pumili ng panig. O kung siya ba talaga ay sa kapatid niya, o siya ba ay kakampi sa Duterte family. Yung po bang ginawa niya na to, garantiya ba ito na siya isusuportahan talaga ng mga Duterte, sa tingin niyo? Nasa mahirap na kalagayan kasi ang Duterte family ngayon, mga Duterte. Hindi natin masabi kung mananatili yung kanilang makipagkaibigan sa kahit na kanino miyembro ng Marcos family. Mahirap po sabihin pero isa hutong kumbaga man test sa kanilang pagkakaibigan between the Duterte family and kay Senator Amy Marcos. So dito natin makikita later. Kasi kung tutusin, malaki pa rin matutulong o itutuloy niya yung pagkakaibigan niya dyan dahil yung Mindanao vote ay maaari niya pa rin makuha kung magpapatuloy pa rin pagkaibigan niya. Sa bagay, sa politik sa pagkakapatid nga nasisira sa pagkakaibigan pa ba? Tama. Di ba? Last question po, Professor. At mapapadalas po tayo magkauntan. At tingin niyo po ba ito pong alyansa na to, alyansa ng Bagong Pilipinas, sila po, ibig sabihin, sila yung administration candidates, yung mga nandiyan po sa lineup na yan, gaano kalaki ang maitutulong nito sa kandidato na nakaalyado ka ngayon sa administrasyon, considering hindi po smooth sailing ang takbo ng pamahalaan ngayon dahil kaliwat kanan may bumibira din sa kanila. Well, malaking bagay po yung yung sabihin na yung ilang mga factors na may kinalaman sa administrasyon ngayon. Halimbawa na lang yung popularidad ng presidente o ng pangulo. Ano ba ang lagay ng kanyang popularity? Ito ba ay mataas o bagsak sa mga tao? Kung ako yung isa sa mga senatorial candidates at ng administration coalition at nakikita ko na halimbawa bumabagsak yung popularidad ng Pangulo, I think hindi advisable na sumama. Might as well declare myself as an independent candidate. Na okay lang naman kasi actually parang pinipilit kong isipin ano ba yung mga bagay na nag-uugnay-ugnay sa mga kandidato na to. Sabi ko sa prinsipyo naman parang hindi masyado parang magkakaiba sila. So maaring ang tingin ko dito yung kanilang yung relationship doon sa yung good relationship with the administration at saka pwede rin yung winnability. Saka yung makinarya, alam niyo, iba rin yung ikot na andyan yung resources ng pamahalaan. Tinitingnan ko tuloy bigla itong istorya ngayon ng Pulse Asia Combachero na panatili ng Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang trust at approval rating matapos makakuha ng 50%, samantalang nabawasan ng matindi, 10%. Ang rating ni Vice President Sara Duterte. Medyo malaki to, Combachero. Medyo malaki. Yun. Anyway. Teka, panghuli na lang. Total, nabanggit mo si VP Sara. Prof, kung sakaling hihingan kayo ng political advice ni VP Sara, ano bang mai-advise mo sa kanya? Ngayon, itong tungkol sa 2025 elections at sa kanyang kinakaharap ngayon.
Mahirap tawag dito. Sunod-sunod po yung banat sa kanya, no? Tingin ko yung dahilan kung bakit yung mga issues na binanatan siya, lalo na may kinalaman sa kanyang budget. Tapos yung ang sabi, hindi raw maayos yung kanyang paggasta nung nakaraang budget niya, nung budget na nung nakaraang taon. Tingin ko dapat, unang-una sa lahat, linisin niya yun, sagutin niya yung issue na yun. Totoo ba yung paratang sa kanya na hindi maayos yung paggasta niya ng kanyang nakaraang budget. So that way, tingin ko, pag nalinis niya na nasagot niya ng maayos, I think that's the only time na maaring bumalik sa kanya yung mga dati niyang supporters o kaya madagdagan pa ng magbago. So, yung pang una, ayusin niya. Tapos, pangalawa, yung kanya pagiging oposisyon, kasi parang no choice na naman siya, kundi pumorma bilang opposition. Ayusin niya po, ano ba talaga anong klaseng opposition siya, ano ba yung mga i-criticize niya, mga issue na i-raise niya against the current administration. So, sa ngayon kasi, again, kung yung sinabi ko kanina, kung may kaugnayan yung popularidad sa desisyon ng mga ilan sa mga senatorial candidates na pumanig doon sa administration coalition, ganun rin naman yung magiging desisyon ng ilan sa mga kandidato kung papanig rin kay VP Sara Duterte. Popularity has something to do with it, and wala na rin siya makinarya, obviously. And siguro resources baka meron, yung kanyang personal resources, but definitely in terms of machinery, nabawasan ng malaki. Although nasa kanya pa yung tinatawag na Mindanao vote. Yes. So, yun, number one, sagutin niya yung paratang sa kanya. And number two, ayusin niya yung pagiging opposition niya. Maraming salamat po, Dr. Dennis Coronacion ng Department of Political Science, UST. Mabuhay po kayo, magandang umaga po. Salamat po. Pangunahing balita. Alas 7:46 ng umaga, magbabalik po ang mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. This time check. Ayun, ganun sana. Oy, happy birthday pala kay Kuya Tim Sitin at kay Kuyang Romel Sitin. Aba, Kuya Romel Sitin, happy birthday. Kahapon, hindi ka man lang kumikibo, ha? Wala ba tayo dyan? Wala bang tayong cherry tigo dyan? Wala ba tayong libreng cherry tigo dyan? Kuya Romel Sitin, happy birthday. May you have more birthdays to come. Ayan, susugod na kami sa ASEA. Ayan. Para alam namin dyan ang handaan. Kuya Romel. At magandang morning kay Overall Deputy Ombudsman Attorney Jun Balmeo. Overall Deputy Ombudsman Jun Balmeo. Magandang morning. Happy 78th birthday naman kay Mama Juliet Cabanela. Greetings from Romel, Carmi Cabanela and family. Birthday pala niya si Governor Helen Tan. Governor Helen Tan. Doc Helen Tan, happy birthday. Doc Helen. At kay Leth Narciso. Ayan. Kaya may papansit dito sa DZRH ngayon. Pala. At naka-birthday nyo pala si Bart Amir Bustamante. Kuya Bart Amir Bustamante. Ito yung bunso ni General Bart Bustamante at siyempre ni Dr. Chay, attorney ni Ate Chari, Jack at Jabi. Huwag kayong maghahanda ng mga manok na galing sa France, ha? Pinagbawal na yan, ha? Meron ng kautusan ang Department of Agriculture sa pamamagitan ni Secretary Francisco Chu Laurel. Yes. Temporary ban sa pag-i-import ng mga ibon at iba pang French mga chicken, poultry products mula sa France. Ganun. Yung French fries hindi naman bawal. Hindi naman bawal. French chicken. Yun daw mga pwedeng makapagdala ng avian influenza. Dahil may outbreak pala niyan dyan sa France. Meron pala. Baka naman meron na kayong bubong na dapat ng palitan. Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Pangunahing balita.
Sa iba pang balita, napanatili po ng Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang trust at approval rating matapos makakuha ng 50%. Pati ito sa pinakahuling survey ng Pulse Asia noong Setyembre. Samantala, nabawasan naman ang kumpiyansa at tiwala ng publiko kay Vice President Sara Duterte kung ikukumpara noong June. Ayon sa survey, nakakuha si Sara ng 60% approval, mas mababa sa kanyang 69% noong June. At 61% na trust rating o bumagsak ng 10 percentage points kumpara nung kanyang trust rating na 71 ng nakaraang June. Mayorya naman ng mga Pilipino ang nagtitiwala at kumpiyansa sa trabaho ni Senate President Chis Escudero at napanatili din ni Speaker Martin Romualdez ang performance at trust rating na 44%. Hindi lamang ang presyo ng langis ang tumaas sa unang araw ng Oktubre kundi maging ang LPG. Sa anunsyo ng Petron, sumipa ang presyo ng kanilang LPG ng 80 centavos per kilo, katumbas ng 8.80 sa kada 11 kilogram na tangke. Mas mataas naman ay dinagdag ng Solain sa kanilang LPG, 82 centavos, katumbas ng higit na 9 pesos kada regular na tangke. Sinabi ng Petron na ito'y sumasalamin sa international contract price ng LPG para sa buwan ng Oktubre. Hinabol at tinutukan ng laser, ito po ang panibagong agresibong hakbang ng China sa barko at aircraft ng BFAR na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Sa ulat, hinabol ng 2 missile boat ng China. Ang matindi, no? Ang 2 barko ng BFAR at tinutukan din ng laser ang eroplano ng ahensya. Patungo sana sa Shoal ang barko ng BFAR na BRP Dato Romapenet kasama ang BRP Dato Matanam upang magatid ng supply ng pagkain sa mga mangingisdang Pinoy doon habang nagpapatrolya naman ang aircraft ng BFAR ng tutukan ng laser. Inireklamo naman ng mga residente sa Pag-asa Island ang mga sandamakmak na basura na hinihinalang mula sa mga Chinese vessel na nananatili malapit sa isla. Ayon kay Marilu Valles, Pag-asa Island Coordinator, 2 beses sa loob na isang buwan sila nag-coastal cleanup at umaabot sa 30 sako ng basura ang kanilang nahahakot. Karamihan ay may mga Chinese markings. Patay sa hazing ang isang grade 11 student ng San Pablo National High School sa Jaén, Nueva Ecija. Kinilala ang biktima na si Ren Joseph Bayan, 18 anyos. Lumabas sa investigasyon ng Jaén Municipal Police na sumalang sa final initiation rites ng Tau Gamma Phi Fraternity ang biktima. Batay sa report, dinala ng 2 miyembro ng fraternity ang wala ng buhay na biktima sa kanilang bahay noong Linggo ng hapon saka mabilis na umalis. Wala pang comment ang DepEd tungkol sa kaso. Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita.